pa rin ang mga issue tungkol sa pork barrel at pati na rin ang DAP. Makakausap natin live sa ating studio ngayong gabi si dating Senador Panfilo Ping Lacson. Magandang gabi po, Senator Lacson. Jessica, magandang gabi sa iyo at sa mga nanonood, magandang gabi. Okay, paano ho nyo nagawa na mag-survive sa politika 12 years in the Senate? Ilang term ho ba yun? Tatlo? Two terms. Two terms. Two Six terms. and six, yeah. Yes. 2 terms in the Senate na hindi nyo ginalaw o ginastos yung inyong yung naka-allocate sa inyong pork barrel. Kinumpute ko po kung 200 million a year ang naka-allot per senator times 12 years, that's 2.4 billion pesos. Ang laking pera ho nun. Paano nyo nagawa? Kaya naman, na-prove naman na kaya kasi noong 2001, nung tumakbo ako bilang senador, number 10 ako noon eh. Noong 2007, yung re-election ko, naging number 3 ako. So hindi lang nag-survive, mukhang walang epekto talaga yung wala kang pork barrel. Pwede ka ma-re-elect, pwede pa mag-improve yung ranking mo sa re-election. Okay, so yung kasi ang argument ngayon, yun ang narinig kong argument doon. Nagagamit yan sa patronage politics, to gain votes. Hindi pala totoo po yun. Ang nangyari sa akin, kaya ko finorgo yung aking pork barrel dahil na-notice ko, file ng kaso doon. Kasi yung first 6 months ko, ginamit ko eh. Opo. Dahil nandun na sa GAA noong 2001, so sinubukan kong gamitin yung 100 million actually yun. Opo. Pero I ended up filing cases against mayors, tapos yung implementing agencies. Kasi meron akong volunteer na civil engineer na kung saan chinecheck yung specs ng project. Hindi alam ng mga proponents yun. Eh pagka may na-check ako na mali, siyempre, magpapile ako sa ombudsman kasi may warning naman ako sa kanila, may letter ako. Ang sinabi ko, gusto ko ituloy yung no-take policy ko sa nung Chief PNP ako kasi bago lang ako sa bagong Chief PNP ako noon. Kailangan itutuloy ko ngayong senador, kung pwede lang, huwag niyong galawin itong i-allocate. Sa Laguna, for example, in one town in Laguna, water supply system, nagpabili ako doon sa hardware mismo binila ng contractor. Ang presyo niya kasi 6,500 ang isa. Opo. Nung nagpabili ako, 1,009. So, anong gagawin mo? Di siyempre, magpapile ka ng kasong graft. Naisip ko ngayon, sabi ko, itong pork barrel, sabi ng mga kasamahan ko, ginagamit mo ito para dumami ang kaibigan mo sa mga local government units. In my case, baliktad. Dadami kaaway ko. So sabi ko, bitiwan ko na ito. And nagkaroon ako ng pag-aaral tungkol sa pork barrel. Napakasama talaga ng resulta ng aking research. Dahil ang findings ko noon, less than 50% lang ang actually napupunta sa programs of work. Yung more than 50%, siyempre kasama na yung tax, yung profit ng contractor, pero kasama na rin doon yung corruption. No, yun nga yung nandun sa privilege speech nyo yung partihan. 2% SOP sa COA, 10% ito speech nyo ho ito noong 2003. 10% sa district engineer, 2% sa barangay chairman, 14% sa contractor, 10% doon yung kita niya, 4% sa VAT. Tapos, maliit pa ang VAT nun, hindi pa 12. Ngayon 5 to 10% meron pang parte yung mayor o yung governor. Tapos sabi nyo, hold your breath. 20% ng project cost napupunta dun sa legislator na nagrekomenda ng proyekto. Yun ang minimum. Hindi ko naman sinabi ko nun dyan, there's no saying na lahat ng congressman, lahat ng senador, corrupt at tumatanggap. Pero ang tingin ng mga tao sa amin, suspect kami lahat. Kaya sabi ko, ipurgo ko na ito kaysa sa pag-isipan pa ako na halimbawa hindi ako nangungumisyon, wala namang maniniwala eh. Opo, sa pagkakaalam niyo po, Senator, gaano ho ka-prevalent itong ganitong may partihan pala sa pork barrel? Well, hindi ako dapat tanungin mo. Tanungin natin yung mga kababayan natin. Ang tingnan natin yung mga kalsadang lubak-lubak. Ang tingnan natin yung mga tulay na sira-sira. Ang tingnan natin yung mga eskwelahan na sira-sira rin. Pero na-establish nyo kasi yung partihan eh. Paano nyo na-establish yun? Based on your personal experience lang ho ba ito? Mga tanong-tanong na ito. So, may mga nakausap akong kontraktor, ayaw lang sila magpabanggit ng pangalan, pero sinasabi nila yung komisyonan. So, common ho ba ito? Common na porsyentuhan? Actually, common knowledge. Sinabi ko rin dyan na nag-improve na yung legislator dati, medyo sophisticated sa Sulu Hotel, tapos napunta na doon sa loob ng opisina.
bandang huli, doon nasa hallway nag-aabutan. ng sabi niyo komisyon. pa, may sexy girls na Hindi, pagagala. hindi naman kasama si speech ko yan. Pero ang nagsabi rin sa akin noon, congressman din, na nalapitan ng sexy girl. Na dahil ano po, may... at paano ho ba yung sasabihin? Para mga ahente yun. Ahente yun ng mga operators na ang ginagamit nila, yung mga magagandang babae, para hindi makatanggi yung yung mahihina ang dibdib. So, Senator, nakakapanghinayang lang yung oportunidad kasi way back 2001, 2002, 2003, alam nyo na yung ganitong kalakaran, yung sindikato. Kaya nga ako Tawagin nag-privilege speech. Pero it had to wait until 2013 kung hindi pa na-booking yung mga Napoles, etc. Noon pa man, nabanggit nyo na yan na may sindikatong nangungumisyon sa pork barrel. Sana pala, ang laking pera ho sana noon pala. Kung noon pa Na-save, lang, hundreds of billions of pesos. Ang problema kasi, normally, pag nag-privilege speech, lalo kung ganyang ka-sensitive yung issue na tinatakel, o importante, dapat yan, puputaktihin ka ng interpellation. Opo. Maraming tanong. Anong nangyari sa akin noon, pagkasabi ko ng thank you, Mr. President, I now yield the floor for interpellations doon sa aking mga distinguished colleagues. Opo. Ang narinig ko, banging of the gavel, na session suspended. So sabi ko, okay lang siguro ito, may suspension, pwede ako tumingin ulit sa mga notes ko, dahil pinagmamasdan ko yung mga kasamahan ko noon, meron nakatingin sa kisame, merong parang tiger look yung nakatingin sa akin, parang ang humanda ka mamaya sa interpellation. So I was ready with my figures, kasi kailangan papakita mo yung mga katibayan mo doon sa i-defend mo yung privilege speech mo Okay. May mga figures yan So you were hoping na noon pa man sana, we will confront the issue head-on. Yes. Tapos magkakaroon ng referral sa committee. Yes. Magkakaroon to ng public hearing. Mag-iimbita ng mga resource persons. At pagkatapos, mapag-uusapan talaga. Hindi ganun na nangyari dahil after nung session suspended, pagkatapos nun, session resumed. At pagkatapos session resumed, wala pang siguro, segundo lang yun Session adjourned. Nako. So walang referral sa committee. So hindi na talaga napag-usapan. So parang swept under the rug or nagkaroon na lang ng code of silence. Hindi parang pinansin, wala na rin akong magagawa doon. Kung magpi-privilege speech na naman ako, pareho rin yung contents, wala na rin makikinig. Okay. Itong But I saw it, parang ticking bomb sa tingin ko. Parang inisip ko noon, hindi pinansin. Pero parang ramdam ko na it would explode in our faces in due time. Ang uncertain lang sa akin noon kung kailan mangyayari. So anong reaksyon nyo ho? Ito, sumabog na. Abay, laking pera palang involved, ang daming NGO na mga scam pala. Anong reaksyon nyo ho? Well, siyempre nakakagulat nung una. Well, nakakagulat, hindi na rin nakakagulat. Pero lumabas doon sa 20%, naging 30%, naging 40%, naging 50%. Ang masama nito, 50% ito yung mga allegation ng mga whistleblowers. Yes. Ang lumalabas, wala nang naiwanan sa constituents kasi 100% na Kasi ang sinasabi noong sa investigation ng NBI, 50% went back to the legislators concerned. Yung 35%, according to them, went to the operator. 15%, ito yung nahati-hati sa mga LGUs, implementing agencies, and so forth and so on. So pag kinuwenta mo yun, 100% yun. Conservative yung estimate nyo Yeah, conservative. Yun ang minimum, na parang yun ang kalakaran standard, kumbaga. So from the time na nag-privilege speech kayo hanggang dito sa mga revelation ng mga whistleblower, mukhang tumaas pa yung partehan. Bawat taon, depende nga Sabi ko nga, depende sa insatiability noong legislator. Hindi sila nabusog, parang ganon. Parang hindi nila alam when and how to stop. Yun ang problema. Senator,